Isang mapagpalang gabi po sa ating pong lahat. Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya sir. Good evening, Brother Tony. Yeah, man. Magandang gabi sa buwan ng Abril. Yemen. Ang pinakamahalagang buwan Yun. sa buong taon. Amen. After the month of November. Yemen. Siyempre, birth month ng ating pastor yon. At magandang gabi rin sa ating mga, magandang mga maganda. kulay na damit nila. Sister Sai, Sister Rona, and Sister Ara. And siyempre, Brother Tony, happy birthday Amen. kay Sister Sai. Happiest birthday, Ma'am Sai. Thank you. Birthday. Thank you po. Kaya ganun siya lalong gumanda. Yo! Good evening, Sister Sai. Thank you, Sir Happy Roy. birthday muli. Thank you, Sir Roy. Okay, babati muna tayo, Brother Tony, sa ating mga Yes, sir. nangapaglagaw na maga. Sister Ara, take it away. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Team Preparation, kamusta po ang bawat isa sa inyo? At syempre, naway kayo po ay excited na sa ating topic or mapapakinggan po sa gabing ito. And syempre, gustong-gusto ko na pong batiin Ay, ang may aming gustong-gustong area. Okay. Kala ko, Kala ko may gusto. Southeast Border Family at syempre ang Team Fearless. Ayun. Yemen. Sa pangunguna ng aming leader na si Sir Emilio na of course, hahabol yan dito sa atin. At hello po sa inyo. Team Fearless, mag-hashtag na po tayo mga team preparation sa ating programa ngayong gabi. At syempre, kasama nating nanonood na ng live sa atin po ngayong gabi si Ma'am Noyce Navarro. Good evening, Ma'am Noyce. At si Ma'am Helen Kapundan. Of course, si Sir George, ang leader ng Team Patient. Amen, Hello. Sir George. Hello, At sir. ganoon din naman po si Sir Joseph Montalvo. Hello, Sir Hello, Joseph. sir. Good evening. At ganoon din po si Ma'am Jessa ng Team Patient. At si Ma'am Noemi Payagan Tuas. Good evening Hello, po. ma'am. Si Ma'am Tina Blanca Hello, Trinidad. ma'am. Nanonood Yo, na po, po. Ma'am Tina. Good evening. Magandang gabi po. At ganoon din po, kasama na po natin si Sir J.R. Louie Ruiz. Oy. Hello, sir. Good evening po. Si Sir Janver Zapatose. Amen, Si Brother Sir- Janver. Si Sir Sam Derilo. At ganoon din po si Carmelito Timpang. Kasama na po natin ngayong gabi. And of course, sa lahat po ng mga grupo dyan ng Team Prep. Sa grupo ng Team Fearless, Team Patient, Team Purposeful at sa Team Steadfast, manood na po tayo ngayong gabi. At for sure, mabubusog Amen. tayo sa ating mapag-uusapan sa gabing ito. At syempre yung iba, babatiin po ng ating magandang birthday celebrant po na si Ma'am Cyril. Ma'am Cyril. Thank you, Ma'am Ara. Ayan, gusto ko pong batiin lahat po ng team preparation na nanonood na po ngayon. Happy Friday night po sa inyong lahat. At tayo po ay magsama-sama mabusog ngayong gabi. Mabusog. At mabless. Mabless. Yes, ngayong gabi sa ating programa. At gusto pong batiin lahat po ng Team Preparation, Team Patient, Team Steadfast, Team Purposeful, Team Fearless, at syempre sa lahat pa ng mga young people na nanonood dyan, nakasama ang inyong mga magulang. At Central South Family, good evening po. At syempre nakita ko kanina, nanonood na si Ma'am Sandra Bergancia, si Ma'am Venus Nadir, na nakita ko na rin nanonood. At nakita ko na rin nanonood po si Ma'am Ellen Hermosura, si Sir Ronel Pormanes, nanonood na rin po siya. Good evening po dyan sa Ramos Tarlac. At syempre gusto ko rin pong batiin lahat po ng PSS students na bakasyon Yes. ngayong week. Kala ko may bakasyon pa eh. Hindi, ito lang, itong week lang. Ayan, so magkita-kita tayo sa Monday. At syempre yung iba ay babatiin ni Ma'am Rona. Amen. Ayun, maayong gabi sa tanan, lalo na po sa Team Prep. So sa lahat po ng member ng Team Prep, huwag kayong mawawala dahil ang programang ito ay para sa inyo. And of course, Westbank family at sa lahat ng mga Ascom boys and Ascom girls at ang ating mga kasama na ngayon. Si Sir JR, nandito siya last Wednesday, mga sir, ma'am. Grabe, no? Oo, grabe Amen. yung effort. Kaya sir, salamat sa pagpunta. Sana And all na lang? Mapapasana Sana all all na lang? talaga. And kasama din natin si Pastor Rick Belmonte. Amen, Hello. Sir Rick, sir. Good evening po. Sir Ronel Formanes o sa mga Brother Ronel. Baptist builders natin at mga preachers doon sa ating mission sa Ramos. Magandang gabi po sa inyong lahat. At si Ma'am Ellen Hermosora, Amen. Carmelito Timpang, at sa lahat pa ng mga nabanggit na din kanina at makakasama pa namin ngayon. Nandito pala si Sir Janver Zapatose,
si Ma'am Helen C. Andrea Soreda, Ma'am Maya Trigaspi, hello teacher, si Ma'am Jackie Baruga, ang mga Sunday School teacher natin. Hello po sa inyo. And ang kasama din natin, si Ma'am Jennifer Quinones. Wow. Ayun. At sa Parang lahat, nasa malayong lugar yan. nasa lahat ng ating mga teachers, mga estudyante, at mga kasama natin yung nagagandahan at nagogopuhan dito sa studio natin. Good Dami nila. evening. Madami Amen. sila. Amen. Maraming salamat sa mga nagagandahan nating mga co-host. And of course, sa gwapo naman tayo. Sir Roy, baka may matiin po kayo. Yun, yung mga kasama ko sa Naval Inspector General's Office, shout out to all of you. Pass the link sa ating mga kasamahan dyan sa opisina at kung nasaan pa man yung iba all over the country. Likewise, paunang shout out ito kay Sister Christy. Amen. Yun. Asking Boys, Asking World, shout out to you. Amen. Maraming salamat, sir. Oh, yes, sir. Alright, so of course, no, hindi ko rin po makakalimutan na batiin yung aking pong mga ka-area, Northeast family. Please continue to tune in our program. Pag sumikapan natin na kasama po natin yung buong pamilya po natin as we tune in our program tonight. And of course, sa bawat members ng team preparation, tinitingnan ko kanina dito kung sino-sino yung mga Yun. members, parang iilan pa lang nakikita Yes, ko. sir. Kaya sa lahat ng mga leaders, sa leaders ng Team Fearless, sa panguna po ni Sir Emilio, Sir Emil, hello! Nasaan ka man ngayon? Let's remind our members to tune in our program tonight sa Team Purposeful. Sa panguna po yan ni Sir Ponching. No? So, and of course, sa Team Steadfast, sa panguna po yan ni Sir Dave. Yun. Good. Pambihira. And of course, and last but not the least, sa grupo po ng Team Patient, sa Yan, panguna yan. po yan ni Sir George Arcete. Magandang gabi sa bawat isa po sa atin, Team Preparation. Alright, Yes, so sir. ngayon pong gabi, Ma'am Siyempre, Ara, gusto nating sige batiin po. ang ating mahal na pastor. Yes, na- of course. Oh, yes, sir. Hello, Good evening, sir. Pastor. Magandang Pastor gabi po Hill. Magandang sa gabi, ating mong sir. pastor. At sir, Amen. ihabol ko na si Sir Carl Beltran. Hi, Kasama Sir din natin Carl. ngayon. Yun. Amen, amen. Alright, I think lahat po ay nabati na po natin. So ngayon pong gabi, no, sa lahat ng ating pong viewers, as of now ay meron na po tayong 42. So sa lahat ng mga nakakapag-tune in ngayon, especially sa mga kagrupo po natin ng Team Prep, let's continue to pass the link. Lalong-lalo na po sa mga kagrupo po natin na baka na-miss lang po nila yung ng programa natin. Yeah. Hindi nila na-check sa kanilang GC kasi naka-archive or naka-mute kaya hindi nila alam Ay. kung meron ng nakapagpasa ng link, no? And of course, I know naman some of them ay mga talagang they are very busy sa mga schedules po nila when it comes to their work, no? Na naiintindihan naman po natin 'yan, but we are praying na kapag ganitong klaseng programa ay pagsumikapan natin na makapag-tune in tayo dahil itong the best program na na makapag-tune in po tayo para marami po tayong matututunan. Okay? So ngayon pong gabi, ang pag-uusapan po natin ay kung ano ang nangyari at yung ano po yung mga ibinahaging mga prinsipyo ng ating pong pastor sa nakaraan po nating event. No? Sa mga hindi po nakakaalam, ang ating pong event is last Tuesday, last April 1, right? No? Last April 1 ay kami po ay nakapag-hold ng team preparation workshop sa Ramos, Tarlac. We are very thankful dahil meron po tayong mga individuals, meron tayong mga young people na almost 60 na nakasama po natin Amen. during that workshop. At sa tama ang pagkakalkula ko, merong mga ladies na 36 at meron pong mga 24 na mga kalalakihan. Yan. So maraming mga kababaihan no, na nakapag-join. No? So bagamat po ganun, nagpapasalamat po tayo dahil sana nakikita natin yung beauty ng programa na ginagawa po ng ating pong pastor. Yun. No? So katulad po nito, programa na ng team preparation, maliban sa programang ito, nag-iisip pa na yung pastor natin, actually ito gagamitin ko yung sinasabi ng pastor po natin para masolo ko kayo. Ganyan Yeah, yan ang palaging bukang bibig ng pastor po natin para masolo yung mga team preparation. Bakit? Kasi ganun na lamang po yung desire ng ating pastor na tulungan yung next generation natin.
Kasi ito po yung mga edad po ng mga ages 25 and above, no? Na kung saan ito yung sa ayaw man natin o sa hindi, papasok sila sa buhay pagpapamilya. Maging double na ang buhay nila. Yes sir, hindi sa size, kundi sa buhay nila magiging doble na. Tama ba, Yun. kuya? Yeah. Yun. 1 plus 1 equals 1. Yun. Ayun. Alam mo na Pinagsama. sila, ibig sabihin, magsasama na sila dalawa. Yes. Kasama na. Yun. Kaya Yes. importante, Brother Tony, Yes sir. na bago man lang pumasok ika nga sa gera, alam Gera mo, sir, gera. Sir. Hindi, sinasabi ko sa buhay militar. Buhay militar. Yes sir. Magsanay ka muna. Mag-aral ka muna. Yes sir. Like manners, yung pag-aasawa, hindi ka muna mag-umpisa mag-aral ng family planning pag ikakasal ka na. Yes Hindi sir. ka mag-umpisa hindi ka mag-aral kung paano magtayo ng pamilya 1 month before, 2 months before. Sapagkat ang preparation starts with nung ang bata ay nakakaunawa na ng tamang asal. Tama sir. Amen. Because it is character building and character building is a lifelong process. So, isa mga taga-subaybay natin, maaaring first time nyo lamang dito or bago lamang kayo, hindi naman too late yan. And I still believe that God will deal with each of us kung kailan tayo nasumpungan ng Panginoon. But para sa mga kabataan, young men and young women, especially of this church, grab the opportunity sapagkat ang preparation for marriage is a lifelong process. And ang pinag-uusapan dito ay pwede nating pakinabangan That's right. until we get to the point na tayo mag-aasawa and even beyond. Sapagkat may mga taga-subaybay tayo ngayong gabi, Brother Tony, na mga may asawa na. Totoo. At sila ay nagbibigay ng mga comments Yes. sa ating comment section. Yes sir. Alam mo yung mga kabataan, basahin nyo yung comment section sapagkat ito ay mga words of wisdom ng mga nauna sa inyo. Yes. So ngayong gabi, tatalakayin natin, Brother Tony, kung ano ang pinag-usapan Yes sir. ng team preparation nung sila ay pumunta sa Tarlac. Yes sir. Kasama ng ating pastor last Tuesday. Amen. Amen. April 1 yun, holiday. Yes sir. Yun. Brother Tony, take it Alright, away. so kaya po, sa pagkakataon pong ito, para magkaroon po muna ng onting idea. Yan. Sir Roy, onting idea yung mga viewers natin, meron tayong ginawang two-part video Yun. na ipapalabas natin ngayon pong Yun, gabi. para makita nila. Yes. Sige. Ngayon po, as we start the program and before the end of the program, meron po kaming mga ipapakitang videos para magkaroon lamang po kayo ng idea kung ano po yung mga ginawang mga activities and of course, mga lesson na ibinahagi ng ating pong pastor sa Team Preparation Workshop last April 1. Alright, naka-ready na ba dyan, Sir John, sir? Alright, panoorin po muna natin for 5 minutes. Alright, let's go! Ako'y nagpapasalamat sa panibagong pagpapala ng Panginoon binigay sa atin sa trip na ito ng Team Prep. At salamat na meron tayong ganitong klaseng programa para sa mga kabataan who are now preparing for marriage. At ako'y naniniwala na ito'y magiging pagpapala sa lahat ng kasama ngayon. Marami tayong mga kailangan baguhin, kailangan matutunan bago pasukin ang buhay may asawa. Kaya ako'y naniniwala na itong trip na ito magiging pagpapala sa napakaraming kasama natin ngayon. At nagpapasalamat ako sa interes na pinakita ng mga kabataan ngayon, kalalakihan at mga kababaihan na sumama ngayon sa trip na ito. Kita nyo naman, 2 bus tayo at nagpapasalamat ako na pagbalik natin, sigurado ko, may magagandang desisyon na ang bawat isa. Okay? Kaya please pray mga kapatid. Panalangin natin na patuloy tayong maging kabahagi ng buhay ng mga kabataan na papasok sa pagbuhay may asawa at isang araw magre-raise sila ng isang godly family. Sabi ko nga kanina kay Brother Tony, wala man lamang nakakaalam na ang biyahe natin ito ay biyahe ito to build the nation. It is not just building our individual life, but this is actually building the nation. All right? So please pray for us. And we love our country. We love our family. God bless you.
semester ko dito ay, madaming matutunan and madaming mapulot na bagong tutur ni Pastor Hill and i-apply sa ating group. Kailan ka mag-aasawa? Yun ang mag-aasawa sa tamang panahon. Hi, my name is Lucy and I'm 33 years old. From Team Marami akong ina-expect dito sa workshop natin. Yung mga hindi ko pa napakinggan, mga bagong mapapakinggan ko, yan. I'm looking forward para po doon sa mga yon. And then yung iba pa pong activities natin. Then yung mga team preparation members na hindi ko pa nami-meet, dito ko gusto ko sila makilala dito. So para mas ma-enjoy ko pa lalo yung fellowship. Yung pinag-pray na lang. Kasi yung pinag-pray, ang pinag-pray ko yung ilagay pa rin ng Panginoon. Same pa rin ang prayer ko before na yung desire na ilagay ng Panginoon sa akin. Kasi hindi naman ako para maghanap or hindi tayo naging part ng team preparation para maghanap ng mapapangasawa. Ang naging part tayo ng team preparation para mas lumago tayo na kung sakali man na papasok tayo sa ganong Follow-up place. question dun sa sagot ni Ma'am Lucy. Open po ba kayo makinig sa suggestion ni Pastor kung sino yung sa tingin niya karapat-dapat para sa inyo? Oo naman, syempre. The Thank you best so yun. much, Ma'am Lucy. Okay, pinagpe-pray ba ngayon, Brother Winter? Siguro pwede ko masabi na meron akong hindi pa pinag-pray pero may nakikita ako na babae na parang siya yung isa sa isa siya sa mga pasok dun sa napili ko, na pupusuan kong ugali ng isang young people lady. What if yung sinuggest sa'yo ni Pastor hindi mo gusto, anong gagawin mo? Siyempre magpe-pray ulit kung anong dapat talaga natin gawin, piliin ba yung gusto natin or yung gusto ni Pastor. Thank you so much, Brother Winter. Ngayon, pangasalukuyan nasa na kami. Last stop over na kami. Sa last stop over na kami ng NLEX. Kaya kita nyo si brother. Ay, Dugs! Ay, palabas pa lang pala kami ng apabay. Pero chef mo na tayo, Dugs. Grabe naman. Kami saktong nakarating dito. Nandito si Sir Tony, Brother Winter, at ito yung mga nagmamadali na mag-asawa. Ayan, naglalakad sila. Sana makapag-asawa na po sila. Ayan. At ito po yung mga magaganda naming mga kasama. Ang leader po namin, nilagay niya po yung bag niya dun sa sasakyan ni Pastor. We're so proud of you, Sir Dave. Dito po kami matutulog at napakaganda dito. Bagong building. Salamat sa suporta niyo sa church at nakabili tayo ng mga properties. Ang laki ng properties dito. Ang laki. Ito Sir George. Sir George, sana makapag-asawa ka na, Sir George. Nandun yung court. Ayan. Ang ganda dito. Pwede kayo magtakbo-takbo dito. Yawn! Ang bihira. Yun. Part 1 pa lang yun. Part 1 pa lang. Part Part 1 pa lang. 1. Kasi nandun pa lang sa pagdating sa Ramos. Tsaka, sa Pambihira. part 2, baka malaman na natin yung kay Winter. Yun. Kung sino yung kanyang nakita, baka white lady yun. Meron na daw siyang nakita, sir. Abangan. Meron na siyang pinagpipray eh. Oo, abangan natin. Ewan, yan. Brother Winter, iba ka, ibang klase ka talaga. Marami nang kinakabahan, baka daw silang nakita. Sabi naman niya, pag hindi naman pumasa sa kanya, magpe-pray na lang daw siya ulit. Diba? Amen. Nakakatuwa po, no? Sa ganito pong klaseng bagay na maipapakita po natin yung mga activities po natin. We are praying na sa mga kapwa members po namin, mga kagrupo namin, na team preparation, sana nakikita nyo po yung enjoyment ng bawat isa as we join our workshop papunta pong Ramos Tarlac. Amen. We are praying sa mga susunod holiday naman po, Yes, naghahanap sir. tayo ng pagkakataon na makapag-join po na hindi nyo na kinakailangan na makapag-live, ay sana gawin natin yung pagkakataon na ito na makadalo po tayo sa ganitong klaseng gawain. Alright, so kaya sa pagkakataon pong ito, may mga points po tayong napakagandang pag-usapan ngayon pong gabi Yun. para magkaroon din ng idea yung iba nating mga viewers. Anong pinag-usapan Yes, sir. ng ating pastor at ng team prep doon sa Ramos Tarlac? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, by the way, bago tayo pumunta sa ating mga puntos, kanina meron pong magandang sinabi yung pastor po natin
no, habang nagsasalita po siya kanina sa introduction. Sinabi niya, hindi ito alam ng ibang tao na ginagawa natin yung programa pong ito para i-build natin yung ating pong bansa. Nation. Yes, sir. Maaring ito po ay napakababaw sa ibang mga tao yung ganitong klaseng statement, pero sa amin po napakabigat po nito. Yes, sir. Sa ayaw man natin o sa hindi, itong mga kabataan po natin, ito yung ito yung sinasabi natin eh. 'Di ba? Na next na magiging mag-establish ng another family na kung saan magde-determine kung ano magiging next generation ng ating bansa. Ito actually, Brother Tony, is already family planning. Yes, Yes, sir. sir. Amen. Tama po. Oo, sapagkat pinag-uusapan dito patungkol sa pagpapamilya. Kaya nga sa mga kasamahan natin dyan, yung iba kasamahan ko sa office, sinasabihan ko sila, when you go into a relationship, the end state must be, etong taon to ba, etong lalaki na to sa itsura niyang ito? O yung babaeng ito sa kanyang itsura? Yeah. Halimbawa, handa ba ako na siya na maging asawa ko? Yun. 24/7. Iyon, 24/7 kasama mo yan. 24/7. 24/7. So, hindi tayo dapat pumasok sa isang relationship just for the relationship itself. Yes, sir. But the end state must be, ito ba karapat-dapat ba ito sa akin? Karapat-dapat ba ako sa kanya? Sa lalaking ito o sa babaeng ito, na for the remaining years of our lives, ay magkakasama kami. Till death do us part. Yun. So, marami namang mga nagbibigay ng mga feedback, and yung mga pinag-uusapan natin dito, Brother Tony, are all the principles that would help a young couple. Una sa lahat, individuals muna, babae, lalaki, and then mag-asawa sila, couples, to build their own foundation in marriage. Amen. So, this is already family planning. That's right, sir. Yun. Amen. Alright, sige po, mag-proceed na po tayo sa mga points na ibinahagi ng ating pong pastor prayerfully. No, actually, sana nakikita ito ng mga kagrupo na ng Team Prep eh. Oo, sir. Kahit na hindi kayo nakapag-join, ito, gumagawa kami ng paraan para kahit papaano, maambunan pa rin kayo ng blessing na na-receive ng mga kabataan po natin na nakapag-join sa ating pong workshop. Sa ngayon, Alright. sir, 53 Yes, viewers. 53, yan. Oo, yan. Keep Sa- passing the link. Keep sharing the link. Amen, amen. Kanina umaangat na yan eh. So prayerfully ay tuloy-tuloy po na makarami po tayo ng mga viewers. Alright, so ang unang points na ibinahagi ng ating pong pastor, sinabi niya po, when it comes to preparing before going to marriage life, sabi po ng ating pong pastor, commit your life to God before committing yourself to someone. Amen. I-commit mo muna yung iyong buhay sa Panginoon bago ka matuto na mag-commit ng iyong buhay sa ibang tao. Bakit kaya? Bakit kaya ito nasabi ng Alam mo, ating Brother Tony, pastor? ano yan eh? Napag-usapan natin dito yan eh. Yes, sir. Many times in the past 4.5 years that the show has been in existence, ay pinag-uusapan natin yan. Before you could commit to man at maging tapat ka sa tao, kailangan matuto ka muna mag-commit sa Panginoon at maging tapat ka sa Panginoon. Kung hindi ka marunong maging tapat sa Panginoon, it will follow na hindi ka rin maging matapat sa tao. Importante na ang bawat isa ay maintindihan natin, what does it mean when you commit yourself to God? Simple lang yan. Trust Christ as your Savior. Tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo. And kumbaga, sinasabi mo, Panginoon, henceforth, ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Tinatanggap ko sa Jesucristo, yung anak mo bilang aking tagapagligtas. And when you do that, you're accepting Christ and of course God as He has the sovereignty over you. Yes. Siya ang may hawak ng buhay mo. Kumbaga, dedicated ka sa Kanya. Yeah. And when you are dedicated to God, you are committed to God. Amen. At pag committed ka sa Kanya, matuto ka na rin paano mag-commit sa tao. That's right. Sapagkat ang guidelines kung paano tayo maging manatiling committed sa Panginoon ay nasa salita niya, sa Biblia. And by learning, by studying the Bible, we will be able to understand and to practice how to commit ourselves to God. The same principle, ilipat lang natin sa tao. Sa maging spouse natin, maging husband o maging wife natin. That's right. Maliwanag po yan. Pakinggan naman po natin yung talagang mismong nakapakinig na young people doon, Sir Roy. Walang iba si Ma'am Ara. Parang nanggigigil. Gusto Yun. magsalita kanina pa eh. Bigyan po muna natin ng pagkataon Hindi, na sir. magsalita. Agree ako doon. Kasi hindi, kasi naalala ko lang, di ba, may sinabi dyan si Pastor na bago ka magsabi doon sa iyong kapwa, sabihin sa babae, to lalaki, na bago mo sabihin na ako'y iyong iyo. Yun, Nabanggit ng oh, ating yan. mahal na That's pastor it. yan. That's it. Yan. Ayun. Yun ba ay
nasabi mo na ba yan sa Panginoon na Panginoon ako'y iyong iyo? Yun po yung Wow. isa sa binanggit. Ma'am, ulitin mo nga yan. Ayun. Parang maganda yan Oo, eh. kasi Kung di ba, dahan-dahan sir, mo. pag ang Huwag mong kantahin ha. Huwag mong Yeah. kantahin. Oh. 'Di ba sir, pag ang lalaki nagsabi sa isang babae na ako'y iyong iyo. Syempre ikaw Ma'am Sai, pag sinabihan ka ng isang tao na ako'y Yeah. iyong iyo. Syempre, matutuwa ka. Pero ang tanong, ang sabi nga ng ating mahal na pastor doon, bago ka nagsabi ng ganyan sa kapwa or sa ibang tao, nasabi mo na ba yan sa Panginoon? Na ako'y iyong iyo. Ang tanong, kung halimbawa, sinabi lang sa iyo sa ang lalaki, di makapag-commit sa Panginoon Ayun. ng ganun. Ang tanong kaya, ilan kaya kayo? Ayun. Di ba? Ako'y inyo. Ayaw. Yun. Ayoko Yun. yun. Wag naman, sir. Yun. Yes. Asus ko kaya siya kung ikaw at ikaw lang ba? Ma'am, after ng programa natin, message natin yan. Yun. Say, take note, Say, take note. Pero napakaganda po na ito, no, na talagang naibabahagi ito ng pastor po natin. Because some of our young people today, hindi ko sinasabi naman na lahat, pero napakagaling na magbigay ng kiliti sa pandinig ng mga kababaihan. Marinig nyo lang yun, Sir Roy, no? Lalong-lalo sa lalaki. Ako ay iyong iyo. It works both ways, Brother Tony. Yes, sir. Tama Pati naman. babae papunta sa That's lalaki. right. That's right. Alam mo, sir, pambira. Nakakakisig mo talaga. Ay. Taba-taba naman nun. Uy! Pero yung Sir Roy, sinasabi dahan-dahan, sa Sir Roy. lalaki, Sa lalaki pala. sinasabi ng babae sa lalaki, lalaki naman, bilib na bilib sa kanyang sarili. Di ba? Pambira Ba't naman. naman kasi napunta doon sa... Yun, so it works both ways, Brother Tony. Yes, sir. Yes, sir. Napakaganda po na ito, sir, na i-discuss po natin ito at nababanggit po ng ating po pastor. Totoo naman eh. No? Kasi when we talk about marriage is not temporal, it is eternal. Tatandaan po natin yan. At ang pinaka, ano nga yung termino natin, yung nag-organisa? Yung ng marriage? Tama ba? Organize, institute. Nag-institute, tama po ba, no? Ng marriage ay walang iba kundi yung Diyos. Yun yung Diyos. Yes. Yan ang palagi nating tatandaan sa mga kabataan na nanonood sa ngayon. Kasi, baka kasi, ang laman or konsepto, sinasabi to ni pastor natin, yung konsepto ng tao, when it comes to marriage, is meron silang konsepto ng kamunduhan na hindi galing sa salita ng Diyos. But that is actually based on God's perception. Yung Yes, sir. pag-aasawa. That's right. Ang Diyos ang nagtalaga ng marriage. Yes. So dapat maintindihan ng babae at ng lalaki ano ang perception ng Diyos sa pag-aasawa. That's right. Bago nila papasukin yon. That's right. If not, kung ano-anong perception, andalan nila Yes. na naging sanhi later on ng away ng problema. Yan na. Mm-mm. Kung naniniwala tayo na ang solusyon, ang sagot sa bawat problema ng mag-asawa ay nasa salita ng Diyos, dapat alam natin ano nakasulat sa salita ng Diyos That's right. para ma-apply na natin. Brother Yes, Tony. balikan palagi natin kung sino ang nag-institute ng Ng marriage. Yan, kasi napakahalaga po nito. Kanina sinabi po natin, dapat maging committed ka muna sa Diyos eh. Hindi mo po pwedeng maialis ang salitang commitment or committed when it comes, pag pinag-uusapan natin yung marriage. Yan po ang palagi nating tatandaan, team preparation. Baka ang iba sa atin napaka-excited na gusto ng mag-asawa, kasi nape-pressure na yung ibang mga best friend niya, nag-asawa na, may iba nga, may mga anak na, yung iba, inaasar na, mga ganyan Ang nape-pressure. ganda mo na, wala Yung iba pa sir, rin. patay na. yung iba, kala ko sasabihin ni Ma'am Ara, yung isa nakadalawa na. Sir, kasi may joke kasi yan, sir, na narinig ko. Sabi, bakit ikaw, matagal, yung mga kaidaran mo, may asawa na, may mga anak na. Sabi naman nung isa, bakit ikaw, tinanong bakit, sinabi ko ba sa'yo na yung mga kaidaran mo patay na? Yun. Yun po. Kaya yun, hindi yun patay na. Go, sir. Yes, kaya dapat matuto muna tayo na maging committed sa Panginoon, Team Prep, bago natin matutunan na maging committed tayo sa ibang tao o sa pinoprospect mo na nais mong magiging asawa in the future. Kaya Yes. dapat balikan palagi natin yung Diyos. Pag pinag-uusapan natin ng marriage, ang pinaka-the best counselor po natin dyan, walang iba, kundi ang salita po ng Diyos. Kaya Brother Tony, pinag-usapan din doon last Tuesday na in choosing the right man. And isama ko na, pati woman, choose to obey God's principle. Amen. Kung paano ka pipili ng tamang lalaki at tamang babae.
Sapagkat yun, nakalagay naman sa Biblia eh. Ano yung mga dapat mong hanapin? Sa isang lalaki, sa isang babae. And godliness is very important. Kung yung tao, yung lalaki could not commit to God, he could not commit to you. Kung ang babae could not commit to God, she could not commit to you. Kaya importante maintindihan natin, ano ba ang standard ng Panginoon? And I would rather obey God than to obey man. Amen. Eh, madalas, Brother Tony, ang young people, pag namimili na, actually, wala pa nga sa punto na mag-aasawa siya, ba't namimili na siya eh? Uy, nako. Para ba nagwi-window shopping? Uy, ang dami, sir. Oo, di ba, babae? Nag-window shopping, sir. Oo, ay pupunta ng mall, panaytingin. Ay, ang masakla doon, tumatawad pa. Wala namang planong bumili. Di ba? Para kang namimili, pero wala ka pang planong mag-asawa, Brother Tony. Yun. Oh. Pag namimili ka, kung sino sa kanila ang Mr. Right, diba? O Miss Right, alamin mo muna, ano ba ang standard ng Diyos? Yun. Eh, sa Proverbs, di ba? Nakalagay doon yung virtuous woman. Ay sa, ano naman, sa New Testament, maraming verses doon na nagsasabi, ano ang maging role ng husband pag nag-asawa na siya. Dapat, bago mag-asawa, alam ng lalaki yan at alam ng babae yan. Amen. And that is yung sabi ko kanina, that is taken up sa family planning. Etong show na to is already family planning. Actually, Amen. Brother Tony. Amen. Para pag pinasok nila ang buhay mga asawa, alam ng bawat isa kung anong gagawin. Amen. Ang kailangan nilang gawin, i-practice na lang. That's right. Kasi ang natutunan nila is theory or principles. Mm. But at least, may alam na silang prinsipyo yung tama. All they have to do is to practice it pag nag-asawa sila. Amen. And napaka-blessed ng mga young people natin, eh, no? Totoo yan, Brother Tony. I-apply na lang, eh. I-apply na lang. May idea na sila. Sinabi ko yan. Sinabi mo sa akin, Brother Tony. Yes, sir. Salamat ako sa iyo, Sir Roy. Dumaan ako sa klase mo. Dati, Amen. Yes, sir. hindi pa tayo live, di ba? Yeah. Pero ang sagot ko sa iyo, actually, Brad, ako nagpasalamat ako kay Owen, kay Pastor. Kasi pinag-usapan namin yan. Sabi niya sa akin, mga 25, 30 years ago, sabi niya, alam mo, Brad, mapalad kayo ngayon. Kasi nandito ako, nagtuturo sa inyo, paano pumili Yeah. based on the Word of God. Eh, ang tanong ko sa kanya, sir, paano naman kayo? Yeah. Ang sagot niya, Owen, sa akin, diyan mo makikita, only by the grace of God. Amen. Kaya ngayon na may mga nagtuturo sa atin based on the Word of God, ay makinig tayo, Brother Tony. Amen. Amen. Kaya Para young hindi tayo people, mapahamak. makinig ha. Ma'am Rons, may babanggitin kayo? Yes, sir. Gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni Sir Roy dahil napakaganda nun, sir, na bago nag-start niya si Owen yan, sinabi niya, kasi let us be honest, yung pagpili, ano yung una? Bago niya sinabi, sir, na dapat in God's standard, binanggit ni Pastor, physical. Kasi doon nakafocus mababae man o lalaki. Kaya pinasok na ni Pastor yan, sir, at sinabi ni Pastor na hindi dapat in God's Yes. standard dahil marriage is eternal, hindi temporal. Sabi nga ng Diyos, di ba, no, ang mga tao ay naghahanap sino maging hari nila. Ang gusto nila yung matangkad, matipuno, di ba? Because man looks at the outer. Kung anong katangian ng tao na panlabas. But God looks at the heart. That's right. Sir, buti na lang sabi ni Sir Winter, pasado ako. Amen. Mabuti na lang talaga tinuturo ni Pastor yung ano, no? Huwag tayong mag-focus sa physical. Totoo yan. Yes. Totoo naman eh. Oh, di ba, sir, Oo. meron pa nga siyang artistang binanggit doon, sir, di ba? Bago ka maghanap ng ganito, banggitin natin si sabi ni Pastor, bago ka maghanap ng mala Sunshine Cruise, siguraduhin mo munang malaatong ang kadena. Saka Cesar Montano, updated Yun, na sabi. yun. Updated. Yun. Totoo yan, Team Prep. Kasi ito Sir Roy, matagal na natin ito nababanggit eh. Pero sa ayaw man natin sa hindi, if we are being honest, team preparation, talagang nagpa-factor talaga yung itsura eh. And there are times na mas yung percentage when it comes to choosing the right person, talagang ang first priority is itsura. May mga kataga pa nga sila dyan eh. Ay, ano ba naman yan? Bakit siya naman? Ano kayang magiging lahi namin dyan? Ayun, Paano kaya? yun. Di ba? naririnig nyo yan eh. Huwag na kayo Totoo naman eh. Di ba? Correct, At correct. sa mga nagkagusto naman sa medyo, ayoko naman sabi, wala naman pangit eh, di ba? Oh. Pero hindi naman yung, ibig sabihin yung standard ng iba. Ang sinasabi naman, kaya nga, love is blind eh. Grabe tawa ni Sayo. Ito, pero ito, Nice Team line. Prep, ito sa yung sinabi ng ating mo, Pastor eh. Kung ikaw naman, young people, that you are okay spiritually,
gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan na may ayos yung physical na appearance mo. Siyempre naman, Brother Tony. Hindi naman po pwede, nakatingin naman si sister sa kalooban ko. Yun. Hindi ko na kinakailangan na ayusin ang aking itsura. Yan. Because ito na naman nagdagmamatter, etc. Nako. Please lang, Team Prep, no? Kung talagang maayos yung kalooban natin, it will reflect outside. Yes. Our outside Hindi pwedeng appearance. hindi. Yun. Hindi po pwedeng hindi yan madadamay eh. Dadamay at madadamay po yan. Tama po, Ma'am Ara, di ba? Oo, sabi nga ng ating mahal na pastor doon dahil everyday kung yung tao ay nasa standard ng Panginoon, everyday yan, pag nagmamahal yung dalawang tao, everyday ay pinapaganda at pinapagwapo ng Panginoon. Wow. Kaya kung ano man yung, Bihira ano man talaga. yung differences ba tawag doon? O pagkukulang physically. Yeah. Yan, yan, Kung yan. minamahal mo yan, everyday pinapaganda yan ng Panginoon sa mata mo. Sa mata mo lang din. Yun. Ay, Amen. Papagandahin niya. Nagdayat na ako, Sir Tony, Ma'am yung Rose. sinabi mo, mag-reflect panlabas. Kasi, yun na yung sinasabi nga po ni Pastor na nagbibihis tayo, unang-una hindi para sa ibang Yes. tao, Yan, sa yan, opposite yan, yan, sex. yan. Amen. Maayos yung kasuotan natin, unang-una para sa glory ng Panginoon. At binanggit pa ngayon ni Pastor, which is naririnig na natin yan sa pulpit na the way you dress, kung gusto, paano ka i-address ng mga tao. Yeah. Yun. Totoo yan. Totoo yan. Na gusto mong respect Yes, dahil yung sa self-respect. pagnanamit Yeah. mo doon, makikita na kung paano ka din i-respect ng tao. At nagdadamit tayo ng maayos unang-una para sa at pangalawa lang yung makikita ka na ni sister at ni brother. Yun. Kasi sa totoo lang, tama naman yung sabi mo, sabi ni Pastor, totoong totoo yun. Sapagkat, paano ka respetuhin ng ibang tao kung ikaw mismo walang pagrespeto o paggalang sa Yes, sarili sir. mo? Totoo yan. Kung paano ka iistima ng ibang tao na mataas, kung ikaw ang pagtingin mo sa sarili mo mababa, Yeah. paano ka bibigyan ng halaga ng ibang tao kung ikaw ang tingin mo sa sarili mo wala kang halaga? So it will always start with you. Ikaw muna. Paano mo, yung pinag-usapan ito ba dito dito eh. How do you carry yourself? Di ba? Ikaw ang kalalaki mong tao. Balang araw mag-aasawa ka. Siyempre, hindi ka man basta-basta lalapit sa babae at mag-propose ka agad. Paano mo dalhin ang sarili mo? Kung palawsi-lawsi ka naman, pakuba-kuba ka paglakad. Palawsi. Diba? Sinong babae makakagusto sa'yo? Tama. Kung That's hindi right. mo nga maalagaan ang sarili mo, paano mo siya alagaan? Yeah, that's right. Sir, mag-exercise na. Di ba? Yun. Kaya totoo yan. Importante yan. Yung the way you look at yourself, it is, number one, a manifestation na meron kang Diyos. That's right. Because sabi mo, si Sister Rona, inaayos mo ang buhay mo, yung pagdadamit mo, the way you treat others, yung overall personality mo is because you are a reflection of God. Yes. That's right. You are a reflection of God. Kung dati-rati palaboy-laboy ang buhay mo, Yeah. nung tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas, sabi nga, all things shall pass away. Behold, all things are become new. Magbago ka naman. Amen. Kung sabihin na, hindi, naiintindihan mo na Diyos yung puso ko. Diyos yun. Yung tao. Kita mo na tao yung puso mo. Tama. Nakikita tao yung panlabas eh. Hindi naman nagbago itong tao to. Kala ko ano na to eh. Pwede Yeah. namang magsuklay, pwede nang hindi magsuklay. Tapos, ang lakas ng loob mo, manliga ng babae eh. Yun. Ang hininga mo, amoy ano pa. Lupa. Simpleng bagay na ganun ba? Parang nagboy bawang. Oo, di ba? Simpleng bagay na ganun. Yan, tama yun. Sir Roy, yung kaninang ginamit nyo na term na lousy, Sir Roy, sa panahon natin, madalas na ko naririnig yan. Yung lousy na term na yan. Pero ngayon, parang hindi ko na masyadong naririnig eh. Kasi naging pangkaraniwan siya. Sana Yes, yan. sir. Tingnan mo, Brother Tony. Ano ang mabentang pantalon? Yung snappy o yung lousy? Yung maayos o yung tabas-tabas? Di ba? Yeah. Ano ang uso sa mga damit? Yung magandang hapit sa katawan o yung napaka-loose na akala mo yung kumot na inano sa katawan? Ang takbo ng fashion ngayon ay yung anti-fashion. Kung ano yung decente sa tao, ang fashion is counter Kontra. decency, contrast, Yeah. Oo. against anti. Totoo yan. Ganun yun. Yung mga sapatos na maayos, pantalon na maayos, sadyang papalumain. So, lousy talaga because it is the trend.
Ang tanong, pag ikaw ay nagbihis ng maayos, tama ba o mali? Tama naman yun eh. Ma. Tanong, bakit ka, young man, nahihiya gumawa ng tama? Yeah, that's right. Yan ay isang natutunan ko sa ating pastor. Bago pa lang ako ba 30 years ago. Brad, huwag kang mahiya gumawa ng tama. Amen. Just because ang karamihan ay gusto nasanay sa mali or sa lousy, ang gumagawa ng tama ay nahihiya. Because you are against the crowd. Eh, noon naman, yung crowd, nagsasabi naman na crucify him eh. O sino ang tama doon? Yung Panginoon. So, hindi ibig sabihin, pag popular or pag marami ang may gusto ay tama yun. Kung ikaw ay may tamang prinsipyo, kaya mong tumayo, kahit na ikaw lang mag-isa, and you are against the popular opinion of yung pangkaraniwang tao, kaya mong manindigan. Bakit? Alam mo ikaw ang tama. Saan mo matutunan yan? Yung tamang prinsipyo sa Biblia. Amen. Rona. Kaya, Kanina sir, ka pa tumutungo eh. Yes, sir. Kasi naalala ko yung binanggit din ni Pastor na huwag kayong maglagay ng tag price para Yan. hindi kayo Oh. bibilihin. Tama. Pag may, Barito ni, alam mo ba pumunta ka sa mga exclusive na mamahaling tindahan, kahit anong gamit, pag yung naka-display, walang price, napakamahal nun. Oh. Alam mo kung bakit? Sapagkat ang bibili nun, ang nakakaintindi nun, yung mga talagang may kaya, na whatever price you put there, bibilhin ko yan. Yeah. Because I know quality. Kung ikaw babae, ayaw mong may bumili sa'yo, huwag kang maglagay ng presyo. Yes. That's right. That's right. Maganda yan. Sir Roy, basahin ko lang to. Yung comment ni Brother Henner. Pambira, may natutunan din to si Brother Henner eh. Pambihira. Pambira. Sabi ni Brother Henner, dress the way you want to be addressed. Yun, tama yun. Tama yun. Kung paano mo gustong galangin o i-address ka ng ibang tao, ganun ka dapat magdamit. Tama naman yun. Kung gusto mong disente, edi mag-disente ka. Kung gusto mong sabi nga ba nito, palausi-lausi, edi magdamit ka ng palausi-lausi. That's right. Tingnan natin kung may makakagusto. Ay, meron, sir. Lousy din. Lausi din. Totoo yan. Totoo That's yan. right. That's right. Kaya sana po, naging maliwanag po yan. Another thing, sinabi po ng ating pastor, no? Invest in preparation. Invest in preparation. Tatandaan natin yan. Kasi, alam niyo po, kung ang preparation talagang pinaglalaanan natin ng panahon, pinaglalaanan po natin yan ng effort, etc., para masabi natin na talaga tayo ay handa na pag tayo papasok sa buhay pagpapamilya. Kasi kung hindi tayo naglalaan ng panahon po dyan when it comes to preparation, ano kayang ine-expect natin sa panahon ng meron ka dating ginagamit sa Roy na investment na term na investment. Kumbaga parang sa ngayon, kumbaga parang iniipon mo ito para sa dating ng panahon na kinakailangan mo ito, ay magagamit mo siya. Tama ba, Sir Yun, Roy? tama yun, tama yun. Yan yung May naging kasabihan term. ba dito na success is always in preparation. Amen. Good principle. Yeah. Gusto Amen. mong maging matagumpay, ay maghanda ka. Huwag kang pumunta doon na hindi ka handa. Huwag kang pumunta sa giyera na hindi ka nag-train. Huwag kang pumunta sa kasal mo na hindi ka nag-prepare, hindi ka dumaan sa preparation. Success will always be in the preparation. Kaso nga lang, ang kabataan ngayon, Brother Tony, maraming gusto magtagumpay. Wala namang gusto pumalpak eh. Maraming gusto magtagumpay, but kakaunti lamang ang gusto mag-prepare. So kung gusto mong magtagumpay, sa anumang pinasok mo, dapat mas doble ang determinasyon mo na mag-prepare. That's right. Huwag mo lang pangarapin na magtagumpay ka. Ay gumising ka muna sa katotohanan. Tulog ka lang siguro. Pangarap mo lang na magtagumpay ka. Bumangon ka na at mag-prepare ka na. That's right. So it is not enough na gusto mong maging matagumpay. Lahat naman may gusto na maging matagumpay ang marriage. But your desire to have a successful marriage, dapat doblehin mo yon ang desire mo to prepare to have a successful marriage. That's right, sir. Ito nga, sinabi nga rin natin what you invest during the preparation will benefit you during your marriage life. Amen. Yan ang palagi nating tatandaan, team preparation. Kaya sa ngayon pa lamang, no, team prep, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, no, ano kaya yung mga bagay na ini-invest natin sa ngayon when it comes to your preparation? Kasi kung hindi natin nakikita yung kung saan natin pinaglalaanan
yung ini-invest natin, huwag tayong mag-expect din ng magkakaroon tayo ng successful marriage life kapag hindi tayo nag-i-invest dyan. Sabi nga ng ating pong pastor, preparation, dapat nag-i-invest na tayo during your preparation. Hindi nag-i-invest pag nandyan ka na. During your preparation, nasa journey ka ng pagpe-prepare mo, dapat may mga ini-invest ka na dyan. Naghahanap tayo ng Tagalog word dyan last Tuesday eh. Pero parang pag i-google mo yung investment, parang pag-iimpok. Pag-iipon. Yan yung pagtatagalugin po natin, no? Kaya team preparation sa ngayon pa lang, napakaganda na i-check natin yung mga sarili natin eh. Tony, alam mo, maganda yung sinabi mo eh. Sir, Na kung gusto mong makinabang pagdating ng married life mo, you have to invest in preparation. yes sir, doon pa lang. So, gugulang mo ng panahon yan. Gugulang mo ng effort yan in Yes, sir. preparation. That's right. Bakit? So, investment yon. Pagdating mo ng married life mo, you will reap the fruits of your investment. It is too late to invest pag nag-asawa ka na. That's right, sir. Wala ka pang mapipitas na bunga nun. Maghihintay ka pa Totoo ng yan. ibang taon, Brother Tony. Para bang gusto mong kumain ng mangga 3 years from now, ay magtanim na ako ng mangga. Magtanim ako ng prutas na masarap ang bunga. Para 3 years from now, sa tamang panahon, pipitas na lang ako at i-enjoy ko. That's right. Kung hihintayin mo yung time na gusto mo mag-enjoy ng masarap na prutas at doon ka pala magtanim, it's too late. Do not start investing pag nag-asawa ka na. Invest in preparation, Brother Tony. Amen. Kaya maliwanag po yan, team preparation. May mga binanggit si Pastor when it comes to investment. No? Isa-isahin po natin. Number 1 na napakaganda na i-consider po natin when it comes to preparation or i-invest natin sa preparation, ang una natin dapat na paglalaanan yung character natin. Number 1 yun, Brother Tony. Sir Roy, opo. Number 1 yung character, yung ugali ng tao. Yes, sir. Pambihira, napakahirap naman po na makasama yung isang babae o ang isang lalaki na may problema sa kanyang ugali. Yes, sir. Diba? Nagpapapangit. Nagpapapangit. Yun. Eh, halimbawa, kinasal sila, ang lalaki 26, ang babae 24. Diba? For 24 years, ang babae may sariling buhay. Ang lalaki for 26 years. Ngayon, pagsamahin mo sa isang bubong, eh talagang magulo yan. Sa umpisa lang yan, Brother Tony, na pagpa-sweet-sweet sila, palabi-dabi sila, etc. Sir, baka kabahan yung iba, sir. Sa umpisa. umpisa lang daw yun eh. Hindi yan ang totoong married life. Yes. Makinig kayo, mga young people. At yung mga may asawa sa mga takasubaybay natin, I believe you will agree with this. Hindi pa yan ang katotohanan ng buhay may asawa. Now, if you will not invest to prepare your character for that, at dun mo lang pala malaman, ito si Tiburcio o si Tekya, ito palang ugali nila nung kinasal na kayo, madidismaya ka dyan. Ito pala, ganito palang ugali. Ang pangit-pangit pala. Kung gaano kapangit yung mukha. Kahit na maganda, wapo. Pag yung Ma'am Rons, ugali talaga. nasasaktan na kami. Diba? Talaga, it is very important, Brother Tony, to invest in character. In Yes, your sir. character. Napakalaga yan. That's why sinasabi natin, preparation for marriage starts or begins yung age of consciousness ng bata. Sapagkat character molding ito eh. Dalhin mo sa Sunday school yung junior class. Bago pa mo junior class, yung pinakauna Sunday school natin. Sabi nga ng isang young people, di ba, nag-testimony siya last Sunday. Yes, sir. Sabi niya, nag-observe ako magturo na Sunday school kasi parang gusto ko magturo sa mga bata. May burden ako sa mga Wow. bata. So, nag-observe siya. Sunday morning, doon sa mga bata, alam mo naman ba nito, mga churchmates natin, di ba? Pag Sunday, yung mga iniimbita natin mga bata, 3, 4, 5 years old. First time, iba, second, 1 month sa atin. Sama-sama yun doon. Sabi niya, ganun pala. Akala ko, pag may burden ka sa kabataan, talagang, di ba, uupo na lang, tuturuan mo. Yeah. May mga nagkakagatan, may mga nag-aaway, may mga sinabihan pa siya, sis, dali mo na yung bata doon, tulungan mo.
hugasan mo muna kasi magsi-CR siya. Sabi niya, pumunta siya sa CR, yung bata, nakaupo sa bowl, di ba? Sabi niya, Marunong "Di ba, ba? marunong ka maghugas?" Hindi. Deep inside, sabi niya, sana marunong ka, sana marunong ka. Sabi ni bata, hindi po. So, character building begins sa age of consciousness na ang bata ay That's right. pwede ng turuan. Kailan yun ba dito? Only 3 years old, 4 years No, old. no, no. Mag-aasawa siya, let's Yes. say 23. 20 years mo hinubog ang karakter ng bata, ng tao. That's right. And yet, pagdating sa pag-aasawa, sa married life, may mga away pa ng konti yan. Compare mo naman na walang 20 years sa paghubog ng karakter, Brother That's right. Tony. Kaya ang number 1 na nakalagay dito, invest in your character. Totoo yan. Sir, alam nyo, kanina Morons. lang kasi kami nag-usap ng nanay ko. Ano to, sir? Literal na example. Kasi yung isa kong pamangkin, hindi sa sinisang, para makita ng kabataan gaano kahalaga ang character. Sabi ng nanay ko, yung nanay nung as partner ng pamangkin ko, sir, nagrereklamo ngayon dahil magkasama sila sa bahay na, ang tamad niya. Yung, ganun ha, pamangkin ko yan mismo ha. Tapos sabi ng nanay ko, ano kayang gagawin natin? Sino kayang pwedeng kakausap sa kanya? Nakakahiya, nasasabihin na, maganda sanang asawa mo, kaya lang ang tamad. Maganda yung magkasama sana na, ang palad mo sa asawa mo, maganda na, Yeah, masipag pa. Alam mo, yung sinasabi ko kanina na hindi yun ang katotohanan ng pag-aasawa, yan ang katotohanan ng pag-aasawa. Reality, Yan yun, sir. yan yun. Oo. Na meron- pagtapos ng honeymoon stage nyo, abay may hugasan ng plato dyan. Yun. May dapat linisin na bahay. Pag tumutulo ang bubo, may dapat aayusin. That is the reality of the married life, Brother Tony. Yes, yan ang Nag- totoong buhay. Nag-share na, sir, na nag-aaway. So, anong pinag-awayan? Yun yung katamaran ng pamangkin ko. Totoo yan. Totoo yan. Sa mga taga-subaybay natin, lalong-lalo na, young man, young lady, that is the reality of married life. Kung hindi ka handa sa ganon, at akala mo ang buhay may asawa ay mocha frappuccino lang, Ay, palakad-lakad sa mall, hawak mo kalalaki mong tao, hawak mo ang mocha frap na 20 ang size o large o tall, at pahigop-higop ka sa straw sa mall, hindi yan ang katotohanan ng married life. Hindi pa porma-porma lang. Sabi mo nga, Sister Rhoda, ang tamad naman. Gwapo mo sana. So when will you train, when will you teach the young man and the young lady to mold his character before getting married? Yes, That's right. totoo. Pag sumikapan natin yan, Ma'am Rons. Kasi, sir, ganun yung pamangkin ko na yun. Meron na siyang ugali nung sa bahay pa lang. Kaya, nung mag-asawa siya, may expectation na kami, anong gagawin niya sa pag-asawa niya? Dahil nga sa bahay pa lang ganun siya. So ngayon, lumabas na. Yun na yung nakikita namin. Nung una, sabi pa na, mababago din yan, matututo. Kaya lang ngayon, mas siya sa pag-aayos ng sarili niya, hindi siya tinatamad ayusin yung sarili niya. Pero pagdating sa gawaing bahay, wala na siyang pakialam. Mahirap yun, mahirap yun. Mahirap. Kaya cause ng away. Yun. That's Kaya right. after character ba nito, ano nakalagay dyan? Yes, sir. Dapat, may sinabi rin po yung pastor po natin, una po dyan, mag-invest tayo sa ating pong character. And of course, meron din pong 3 bagay na ibinahagi yung pastor natin when it comes to management. May mga 3 bagay na dapat pahalagahan natin na dapat dito tayo matututunan natin during the time of preparation. Number 1, sinabi ng ating pong pastor, dapat matuto tayo ngayon pa lang ng time management. Time management. Yes, sir. Time management, napakahalaga po nito. No? Katulad na lamang po natin, Sir Roy, nagtatrabaho po tayo. No? May oras po tayo na tayo po ay nagtatrabaho, sabihin natin 8 hours. No? Ang tinuturo ng ating po pastor, sa 8 hours na yan, dapat wag mong ibubuhos lahat ng lakas mo dyan. No? Dahil meron ka din dapat na oras para sa iyong pamilya. Yun. Dahil kung uubusin mo lahat, para naman saan niyo yung oras mo para sa pamilya mo kung pagod ka na. So, example lang naman po ito, Kuya, sir. No? And of course, marami tayong mga activities na ginagawa. Trabaho, ministries, etc. etc. Pag hindi natin natutunan na mag-manage ng oras po natin yan, sigurado hindi natin mamamanage lahat ng mga
bagay na dapat po natin gagawin. Magkakarambol-rambol yan. Importante ba dito na may schedule ka? Yes, sir. May Yes, sir. The schedule night ka. before, di ba? Bukas ito Yes, gagawin sir. ko. Hindi kasama sa schedule, nakalagay doon, Reels Reels. or Shopee. Hindi nakalagay yun doon. Yes, sir. Or telenovela, hindi nakalagay doon. And yet, bakit maraming mag-asawa, madalas sa pagganito ba dito, pambabae ito nauubos yung oras, kakahintay sa mag-deliver ng in-order niya. Temo. Di ba? Eh kung paalis siya, hindi siya makaalis. Bakit? Hinihintay pa yung delivery. Oh. Eh, time management yan ba dito Naubos yung oras, kakapanood ng mga telenovela. Halata mo naman na foreign language Kasi yung bigkas ng bibig. Pero dinadab sa Tagalog, abay, pinagtsatsagaan yan ba dito? Sabi niya, sir, anyo, sir, oh. Oo, di ba? Pero yung, yung Korean ang pero ang salita Tagalog na. Pero pinagtsatsagaan pakinggan yan ba dito Ay, ang masaklap dyan hindi, ang ganda-ganda mensahe, hindi ka lang natinag, hindi ka lang nag-amen Yung usapan, yung iyakan ng telenovela, napapayakan, napakaseryoso mo. Di ba? Ubos yung oras mo dyan. So, time management will also include yung pag-manage mo ng activities mo. Yes, sir. Napakahalaga niyan. Maaring tama yan, kailangan yan, pero hindi pa siya nararapat ngayon. Huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Sabi nga ni Sister Rona kanina tamad, di ba? Alam mo ba yung katamaran? Yung it doesn't mean na wala ka lang ginagawa. Yung hindi mo gawin, ang dapat mong gawin, at ibang ginagawa mo, that's a form of laziness. Katamaran yun. Yes, sir. Wala ka iba kundi manood ng reels. Yes, sir. Nag-exercise ka naman, daliri mo, pakanya-kanyang ka lang. Di ba? Ang Sir- laki ng masa mo sa daliri mo, kakaswipe lang. Sir, yung iba naman nag-games. Di ba? Nagiging- Oh, yes, Oo, yes. sir. Sa lalaki naman yun, sir. So, Lalaki. Minsan may Games. babae din. Pero Oo. madalas lalaki. Lalaki, yun lang. Alam mo, sa time management, that is a waste of time. Kumakain ng oras yan. Alam mo, kung naglinis ka ng bahay mo, kung kami nagawa ka pang productive right. Sa totoo lang. Kung umidlip ka lang sana, gumising ka, malakas-lakas ka na sana Naka-power nap ka na sana Di ba? Ay, ako lumaki kasi ako na ang pinaglalaro lang noon, game and watch Di ba? Yes, sir. Yung Brick game, parang hindi ganun, nyo alam sir. yun Di ba? Game Boy, mga ganun, sir. Wala pa si Game Boy Ah, Game and yes. watch lang. Sabi And kasi then, PSP. noon, Family computer. ngayon, family computer, PSP, kung ano-ano man dyan, di ba? And there are parents, Mother Tony, na para ang anak na ito mahimik, iiwanan sa bahay, bigyan ng computer Yes, game. sir. Yung Computer set. Alam mo, pag lumaki yan, marunong siya mag-waste ng time. yeah. Hindi siya marunong mag-invest ng kanyang time. Eh, young lady, kung yan ang mapapangasawa mo, ay my goodness, pag may problema, tatawag kay mama yan. Okay ba sa iyo, young lady? Pag nagka-problema kayo sa tahanan, ang inyong husband ay maghahanap ng nanay niya o ng ibang tao na mag-solve ng problema. That's right. Or ibabalik sa iyo ang problema. Imbis na siya ang mapupuyat, siya mag-aabang sa darating na tubero na maglilinis, mag-aayos, magre-repair. Trabaho niya bilang lalaki yon, iasa sa iyo. Kaya importante yung pinag-uusapan dito because That's right. it will give you an advanced knowledge Amen. kung ano ang mangyari pag nag-asawa na kayo. That's right. Yes, Rona. Yun nga, Sir Ray, yung sinabi ko, Sir Ray, ngayon sa makasama kong dalawa kong pamangkin, si Jerine at saka si Ashley. Sabi ko sa kanila kagabi na, alam mo, pagdating sa time management, yung mga labahin nyo, kaya ko yung labahan lahat. Dahil may washing naman Pero bakit hindi ko yan ginagawa? Gusto kong matuto kayo na habang nag-aaral kayo, yung washing umiikot. So marami kayong nagagawa. And Pwede mong isabay. yes, sir, pwedeng isabay. And may mga times din, sir, na yung pagsasaing ko, kaya kong gawin din yon dahil mas yung schedule ko sa kanila. Pero sabi ko, hindi ko yan ginagawa para matuto sila sa time management. Habang nag-aaral, hindi yung puro aral na lang. Nag-aaral kasi ako, may rason pa, nag-i-excel ako sa klase. That's not an excuse. At pati sa inyo na working, nag-e-excel kayo sa trabaho, still, that's not an excuse na gawin nyo yung mga pwede pang gawin habang nag-i-excel kayo sa trabaho. And that's time management. Amen. Mamara. Yes, sir. Kung nabanggit ni Ma'am Rona, kasi ang team focus din binabanggit rin yan nila Sir Maki, na kung yung mga
Opo, yung mga team focus, kaya nilang pagsabay yung pag-aaral. The same time, nag-excel sila sa kanilang pag-aaral sa labas. At ganoon din po sa ministry. Yun po yung tinatawag din nating time management. Kung kaya yun ng team focus, lalong-lalo na team preparation, for sure, kaya natin yan. Kaya nga, isa din sa nabanggit dito ni Ma'am Dayan, napakahalaga po, Dayan Valencia, napakahalaga po ng time management. It's one of the essence of discipline. Yun may sistema para po maayos at matiwasay ang daloy ng bawat araw. Amen. Alam mo ba, Tony? Iba talaga pag interest yung pinag-uusapan. Oo nga ang bilis ng oras mo sir. 9:30 na pala, 9:30. pambira. Yes, sir. Anyway, meron pa tayong, ito naman next week, ipapatuloy natin to. Yes, sir. Yes, sir. Pinag-usapan pala natin yung ginawa sa Ramos Talak last Tuesday. Yes, sir. Okay, so huwag kayong mag-alala. Meron pa. Maraming tatalakayin dito pag magandang usapan talaga. Yes, sir. Itutuloy po natin yung mga May discussion. ipapalabas ka ba dito? Yun. Yes, sir. Pakita muna natin. Part Palabas two. natin Ito yung na, part ito 2 na. ng ating Abangan. pong Baka video abangan presentation. Eto na, winter. Alright. Ito yung pansamantalang ginawa natin dito na open na gate para makapasok dito. Ayan, kita nyo kung anong na-accomplish na in a few minutes dito. Ayan. Kita nyo. Yeah. So, they're still working right there. Yung mga kababayan, nag-i-enjoy sila sa pagpapalabas ng ahas. Yan, pinapalabas nila yung ahas. Ito pa, Ara, pwede sunugin yung, yung maliliit na kawayan na yun. Ay, hindi, huwag mo isama yan dyan. Gagawin natin panggatong. Yung mga kahoy. Alright.
Ay, yung mga ganyan eh, huwag na yan, okay na yan. Yan. Pagka yung kangkungan, huwag na galawin yung kangkungan. Yan, hanggang dyan na lang dyan. At pag nakuha niyo yung mother, mas maganda. Pag nakuha niyo yung may mother yan eh. Alam mo naman yan, Joel, di ba? Alright. Wow. Alright. Wow. Grabe. Okay, so yun ang nangyari sa Ramos Arlac last Tuesday. Grabe. At ngayon naman, i-acknowledge natin lahat ng mga nakasubaybay ngayong gabi. Sister Ara, umpisahan mo. Ayan, thank you so much po kay Sir Mark Anthony Lagia, Patrick Villa Patriarca, Romy Navarro, Christy Deza, William Tan, Glorine Flores, Diane Valencia at si Preacher Joel Tandoy, Pastor Rick Belmonte, Pastor Ian Juarez, Pastor Rico Formanes at si Ma'am Joy Rico. At of course sa ating 69 viewers, maraming Amen. salamat po. Hello po, thank you. Likewise, shoutout din sa mga sumusunod. Janelle Mendoza, Marnie Pakapak, Christian, Paul, and Kim, shout out to you. Tuloy-tuloy lang kayo, Christian, Paul, and Kim, Joseph, and Apple. Joseph, wherever you are, baka nasa NOB Subic ka, shout out to you. Bojong Bautista, Francis Santa Barbara, Bang Nebrea, Lenlen Regalado, Kim Amores, Bang and Carlo, Presi Valdissimo, and again, special shout out kay Romy Navarro and Rodel Patriarca, shout out to you. Amen. Amen. Maraming salamat sa patuloy pong pagsubaybay. Bago tayo magpaalam, dahil nga po, naging kaarawan po ni Ma'am Rona ano yung birthday ni Ma'am Rona? March 22. March 22 at ang birthday ni Ma'am Sai ay last Wednesday. April. Alright, so bago tayo magpaalam sa programa natin ngayon pong gabi, bigyan po muna natin sila ng Masigabong mensahe, palakpak. Sir Roy, sa mga birthday celebrant natin. Masigabong palakpak. Yes, sir. Bigyan Yun. muna natin. Ikaw muna, Ma'am Mara. Happy birthday po sa aking dalawang kapartner. Ma'am Sai and Ma'am Rona. At syempre, kahit sa PSS kasama ko itong dalawang to, maraming salamat po sa inyong influence po sa aking buhay. At syempre, praying na mas lalo pa po tayong gamitin ng Panginoon. Mag-asawa man kayo, tayo, magkakasama pa rin tayo. Salamat sa Tayo. Oo, sa gawain ng Panginoon. Happy birthday po ulit sa inyong dalawang Ma'am Rona and Ma'am Sai. Yun. Sister Rona and Sister Sai, it's been a great blessing to be with you dito sa preparation show. Nung una tayo nagpalabas, I was still in Zambales, nag-join ako as a guest lang, virtually. And then nung ako yung na-assign sa Cavite, then nakasama na ako. And magpa 5 years na tayo ngayong August. So it's been a blessing to be with you, Sister Rona and Sister Sai. Happy birthday sa inyo. Alright, Ma'am Thank Sai. you, thank you. Wow! Hello. Thank you, Team Prep. Alright, Ma'am Sai. I- Yan, alright. Happy birthday. Alright, so Thank once again, you. happy birthday po kay Ma'am Rons at saka kay Ma'am Sai. We are praying for more birthdays to come.
at of course, na kasama natin sa ministry as they celebrate their birthdays. Yun. Amen. Alright, so wag na nating tanungin kung ilang taon po, no? Sila na pong bahala magsabi po dyan. Bago po kayo magpaalam, marami pong masalamat sa patuloy pong pagsubaybay. And of course, sa ating pong pastor, Pastor Amen. Thank you, Hill M. sir. Laurena, sir. Yes, sir. Marami pong salamat sa inyo pong inorganize Yes. na team preparation workshop. Marami pong mga kabataan na nagpapasalamat and we are looking forward na mas marami po tayo sa susunod na pagkakataon. Sir Roy. All right, so keep joining us. Join us next week, Friday, 8:30 p.m. Sa mga kasamahan ko, shout out to all of you. And of course, special shout out, Sister Christy, I love you to the max. Alright, magkita-kita po tayo next Friday sa ating pong programang The Preparation. Good night and God bless us all. Thank you, Team Prep! Thank you po. Happy you, birthday thank po. you. Fellowshipping with one another as we walk in the light. Fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart.